Ang pag-ibig ay hindi laging laban ng dalawa. Minsan kalaban mo yung takot, kalaban mo ang estado ng buhay, kalaban mo ang mga matang nakatingin at handang humusga. At kapag pinili mo ang umatras, hindi lang ang minamahal mo ang masasaktan, pati ikaw. Simula nung kinausap ko ang kanyang ina, nagbago ang lahat. Mas naging formal ako, mas naging malamig. At ang sabi ko isang umaga, oras na ng gamot. Ah, Gregor, tawag niya sa akin. Bakit? Wika ko. Bakit parang ibang tao ka na? Hindi. Ay, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Wika ko. Hanggang trabaho lang ba ako sa'yo? Wika naman niya sa akin. Hindi ako sumagot dahil kapag nagsalita pa ako, baka bumigay ako. Ramdam ko yung titig niya habang inaayos ko ang mesa. Ramdam ko yung sakit sa bawat katahimikan. Gregor, hindi ako nagsisisi sa halik na yun. Napahinto ako sandali. Ako rin, hindi. Bulong ko na halos hindi marinig. Kung ganun, bakit ka umiiwas? Dahil may mga bagay na hindi pwedeng ipaglaban. Wika ko. Sino may sabi? Ang mundo. Natawa siya ng mapait. At ang sabi niya, baka duwag ka lang. Masakit yun nang sabihin niya sa akin. Parang tinadhana nga na subukin kami. Dumating si Miko. Mas madalas na yung pagdalaw niya. May dala siyang pagkain, kwento, at walang takot na pagtawa. At ang sabi niya, uy, Gregor, mukhang okay na si Anjo ah. Oo. Mabilis yung recovery niya eh. Good. Para makabalik na siya sa kumpanya. Napatingin kay Anjo. At ang tanong ko, anong kumpanya? At ang sagot ni Miko, si Anjo ang susunod na magmamanage ng negosyo nila. Hindi ko alam kung bakit biglang lumit yung tingin ko sa sarili ko. Anak ng mayaman, tagapagmana ng negosyo, may kinabukasang siguradong malinaw. Ako, isang caregiver na kontrata lang ang hawak. Habang nag-uusap sila tungkol sa future plans, pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala sa eksena. At ang sabi ni Miko habang nakangiti, magbalik mo sa opisina, sabay tayo lagi ha. Napansin kong may kakaibang lambing ang tono niya. Mas lalo kong napansin ang lungkot sa mga mata ni Anjo habang palihim na tumitingin sa akin. Isang gabi tahimik ang bahay. Ako yung nagliligpit ng mga gamot niya. Handang umalis sa kwarto. At ang sabi niya, Gregor. Bakit?
Lumapit ka, wika niya at sumunod ako. Bigla niya ako niyakap, mahigpit. Hindi ko agad na ibalik yung yakap. Nagulat ako. Kung mahal mo ako, sabihin mo. Kung hindi, palayain mo ako. Parang may bumara sa dibdib ko. Mahal kita. Lumabas yun nang hindi ko napigilan. Tahimik ang mundo pagkatapos mas lalo siyang humigpit ang yakap. At ang tanong niya, bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? At ang sagot ko, dahil hindi sapat yung mahal kita eh. Kung hindi ko kayang panindigan. At ang sagot naman niya, hindi kita hinihingan ng mundo. Ikaw lang. At doon ako napahiyak. Tahimik, mahina, pero totoo. Kinabukasan, pinatawag ako ng kanyang ina. Gregor, salamat sa serbisyo mo. Malaki yung improvement ni Anjo. Opo. Wika ko. Sa susunod na linggo, hindi na namin kailangan ng full-time caregiver. Parang tumigil ang oras. May papalit po ba? May therapist na lang na darating tuwing umaga. Kaya na niya. Ngumiti siya ng professional at maayos, pero sa loob ko, may bumagsak. Ibig sabihin, tapos na. Pagbalik ko sa kwarto, nakaupo si Anjo sa gilid ng kama. At ang sabi niya, narinig ko. Tahimik lang ako. At ang sabi ko, hanggang dito na lang pala tayo eh. Hindi ko siya matingnan. Gregor, tatanungin kita ulit. Tumingin siya ng diretso sa akin. At ang sabi niya, kapag wala ka na sa kontrata, pipiliin mo pa rin ba ako? Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Ang takot o ang pag-ibig. Anjo, hindi ganun kadali. Wika ko. Wala namang madali sa pagmamahal eh. Wika naman niya. Lumapit siya sa akin. At ang sabi niya, sumama ka sa akin. Saan? Kahit saan, basta hindi hiwalay. Parang tinutokso ako ng tadhana. Pero bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Si Miko. At ang sabi niya na malamig ang tono, at least, hindi na siya caregiver mo. Mas malinaw na yung sitwasyon. Napatingin ako sa kanya. At ang tanong ni Anjo, at anong sitwasyon? Na hindi lahat ng gusto mong mangyari, tama. May kakaibang tensyon sa hangin at doon ko naramdaman, hindi lang pamilya yung ahadlang sa amin. May iba pang gustong angkinin siya. Kapag nawalan ka ng titulo, caregiver, pasyente, kontrata, ano yung matitira? Dalawang lalaking may pag-ibig at isang mundong hindi pa handang tumanggap.
Sabi nila kapag mahal mo, ipaglaban mo. Pero hindi nila sinasabi kung gaano kasakit ang lumaban kapag wala kang sandata kundi yung puso mo. May mga pag-ibig na sinusubok, hindi para masira, kundi para malaman kung hanggang saan ang kaya mong isugal. At sa araw na yun, pinili naming tumaya. Nakatayo si Miko sa pintuan, tila may gustong patunayan. At ang sabi niya, at least malinaw na. Hindi na siya caregiver mo. Hindi na kayo nakatali sa kontrata. At ang tanong ko na pilit kalmado, anong gusto mong ipahiwatig? Na kung may namamagitan sa inyo, wala kayong pwedeng gawing dahilan. Tumayo si Anjo, kahit bahagya pa siyang may sakit. Miko, tama na. Hindi Anjo. Ilang taon kitang minahal. Tahimik lang ako. Maasa tapos ngayon, siya. Nanlaki yung mga mata ko. Minahal? Wika ni Anjo. Oo. Pero hinintay kitang maging sigurado. Hindi tulad niya. Dumating lang. Parang may tumusok sa dibdib ko. Dumating lang. Siguro ganun na nga lang ako sa paningin ng iba. Isang pansamantalang tao sa buhay niya. Pero hindi pansamantala yung nararamdaman ko. Lumapit si Anjo kay Miko. Bakit hindi mo sinabi noon? Dahil ayokong sirain yung pagkakaibigan natin eh. Pero ngayon sinisira mo. Tahimik ang silid. Napatingin si Miko sa akin. Ikaw, kaya mo ba siyang panindigan? Alam mo ba yung papasukin mo? At ito hindi ako matras. At ang sagot ko, oo. Sigurado, hindi malakas ang boses pero buo. Mahal ko si Anjo. Parang umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa buong kwarto. Nanlaki yung mga mata ni Anjo. At ang sabi ko pa, at hindi ko na kayang itago eh. Kahit anong estado ko sa buhay, kahit ano pa yung sabihin ng iba. At huminga ng malalim si Miko. At ang sabi niya, kung ganun, sana kaya mong harapin yung pamilya niya. At umalis na siya. Pagkaalis ni Miko, tahimik kami. Gregor, hindi ko inaasahan na sasabihin mo yun. Sabi ni Anjo na halos nanginginig yung boses. At ang sagot ko sabay ngiti. Hindi ko rin alam eh. Lumapit siya at hinawakan yung mukha ko. Pinili mo ako. Wika niya. Oo, sagot ko. Sino ako sa'yo? Tanong niya. At ang sagot ko, ang lalaking minahal ko kahit bawal. Napatawa siya ng mahina. Sabi niya, wala namang bawal eh kung pareho. At niyakap niya ako. Hindi na kami nagtatago. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Kinagabihan, hinarap namin ang kanyang ina. Magkatabi kaming nakaupo. Ma, may sasabihin ako. Tumingin ito sa akin. Parang alam na ng lahat. Mahal ko si Gregor.
naging tahimik at mabigat. At ang sabi ko, at mahal ko rin po yung anak nyo. Walang sumigaw, walang nagbanta. Ang mas masakit, katahimikan. Anjo, sigurado ka ba? Sabi ng ina niya. Opo. Alam mo ba yung sasabihin ng ibang tao? Opo. Alam mo bang posibleng epekto sa negosyo natin? Opo. At tumingin siya sa akin. At ikaw, anong maibibigay mo sa kanya? Napayuko ako sandali. Sabi ko, hindi po ako mayaman eh. Wala akong negosyo pero kaya ko siyang alagaan. Hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil mahal ko po siya eh. Tahimik ulit, matagal, hanggang sa marahang nagsalita ang kanyang ina. Paano kung masaktan mo ang anak ko? At ang sagot ko kaagad, hindi po. Napabuntong hininga siya. Hindi ko man agad maintindihan pero mas pipiliin kong maging masaya yung anak ko kaysa sa perpekto yung imahe namin. Nanlaki yung mga mata ni Anjo. Pero huwag niyong sayangin ang pagkakataong ito. Napahawak si Anjo sa kamay ko at doon ko naramdaman may pag-asa. Isang linggong lumipas, wala na akong kontrata. Pero araw-araw pa rin akong pumupunta, hindi bilang caregiver, kundi bilang Gregor. Uy, mas masaya pala to, no? Hindi mo na ako tinatawag na pasyente. Sabi ni Anjo habang naglalakad kami sa bakuran. At ang sagot ko, mas mahirap nga lang. Bakit? Dati may dahilan ako para hawakan ka eh. At etong ngumiti siya. Bakit ngayon ba wala na? Meron pa rin. At tinawakan ko yung kamay niya sa harap ng araw, sa harap ng mundo. Wala nang lihim. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Pero kapag pinili nyo ang isa't isa, nagiging posible ang lahat. Ang pag-ibig ay parang pag-aalaga sa sugat. Sa simula, masakit hawakan. Kailangan mo linisin, tiisin ang hapdi, at bantayan gabi-gabi. Pero kapag inalagaan mo ng tama, nag-iiwan ito ng peklat na hindi kahihiyan, kundi patunay na minsan kang nasugatan at pinili mong maghilom. Ako si Gregor, at itong huling bahagi ng lihim na minsang kinatakutan ko. Hindi na ako caregiver ni Anjo, pero araw-araw nandito pa rin ako. Minsan sabay kami nagkakape sa balkonahe. Minsan nag-aaway dahil sa maliit na bagay tulad ng kung sino yung maghuhugas ng pinggan. At ang biro niya, hindi porket nurse mode ka dati, ikaw na lang lagi yung tama. At ang sagot ko, caregiver ako, hindi nurse. O siya na, Mr. Tagapagligtas ng puso ko. Wika niya. Napailing na lang ako. Ang gaan sa pakiramdam na pwede na kaming magbiro ng walang takot. Hawakan ng kamay ng hindi nagtatago. Tumawa ng hindi nag-iingat. Pero hindi ibig sabihin wala nang hamon. Isang araw niyaya niya akong pumunta sa bayan. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin.
Saan? Sa tingin ng ibang tao. Alam kong hindi pa ganap natanggap ng lahat ang ganitong uri ng pagmamahal. Habang naglalakad kami sa palengke, may ilang matang nakatingin. May bulungan, may ngisi. Sa unang pagkakataon, ako yung kinabahan. Pero hinawakan ni Anjo ang kamay ko. Hindi mahigpit. Hindi mapaghamon. Natural. Okay ka lang? Tanong niya sa akin. Oo. Sagot ko kahit medyo nanginginig yung dibdib ko. Hindi kita bibitawan. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, dati, ako yung umaalalay sa'yo ngayon. Salitan na tayo. At etong umiti ako sa simpleng paglalakad na yon. Pakiramdam ko, mas malaki yung panalo namin kaysa sa kahit anong laban. Isang gabi bumisita si Miko. Tahimik. Iba yung aura niya. At ang tanong niya, pwede ba akong pumasok? Sagot ni Anjo, oo naman. Umupo kami sa sala. Hindi ako galit. Nasaktan lang. Wika ni Miko. Tahimik kaming nakinig. Pero kung siya yung pinili mo, susuportahan ko na lang. Napatingin siya sa akin. Alagaan mo siya ha. Hindi dahil trabaho mo, kundi dahil mahal mo. At tumango naman ako. Sagot ko, salamat. Lumapit si Miko kay Anjo at niyakap siya. Sa sandaling yon, natutunan kong hindi lahat ng karibal ay kailangan maging kaaway. Minsan kailangan lang tanggapin na may mas pinili ang puso. Sa pagsapit ng gabi, nasa kwarto kami ni Anjo. Tahimik ang paligid. Gregor, kung hindi ako na-aksidente, hindi tayo magkakakilala. Siguro may ibang paraan, wika ko. Pero gusto ko tong paraan na to eh. Wika naman niya. Lumapit siya sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa akin ha. At ang sagot ko, salamat sa pagpapatibok ng puso ko. Sa pagkakataong yun, alam kong buo na yung loob ko. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagtatago. Hindi na ako caregiver lang. Ako yung lalaking nagmamahal. Lumipas ang panahon, may sarili na akong maliit na caregiving service sa bayan. Tinutulungan ako ni Anjo sa pagpapalakad. Siya naman yung nagmana ng negosyo nila at unti-unti niyang ginagawang mas bukas yung kumpanya sa lahat. Ano man yung pagkatao. Hindi naging madali ang lahat. May mga bulong pa rin. May mga taong hindi makaunawa. Pero mas malakas kami. Isang hapon habang nakaupo kami sa parehong balkonahe, kung saan kami unang nagkape bilang magkasintahan, napangiti ako. Anong iniisip mo? Tanong niya sa akin. Kung paano nagsimula yung lahat, wika ako. Sa aksidente ko, wika niya. Sa pagiging caregiver ko, wika ako naman. Kung hindi ka naging caregiver ko, baka iba na yung nag-aalaga sa akin. Wika naman niya. Pero ako yung minahal mo. Wika ako. Ngumiti siya. At ikaw, ang hindi bumitaw. Hinawakan niya yung kamay ko tulad ng unang gabi na pareho kaming takot umamin. Pero ngayon, wala nang takot. Tanging alaala. At pag-ibig na hindi na kailangang itago. May mga lihim na kailangang ilihim pansamantala. Pero kapag ang pag-ibig ay totoo, darating ang araw na kaya mo na itong isigaw.
Ako si Gregor, dating caregiver, ngayon tagapag-alaga ng isang pusong pinili kong mahalin habang buhay. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.